Hindi ako nag-iisa sa lamang ito. Ang buong bayan ang nag-iisa sa akin. Ang kalayaan ay hindi lamang karapatan, kundi responsibilidad. Si Rizal ay isang taong may malalim na pagmamahal sa bayan at sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang kilalang manunulat, siya ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino upang lumaban sa mga mananakop. Si Josephine Bracken, isang masayahing babae mula sa Hong Kong, ay naglalakbay sa mga lansangan ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at pagmamahal habang nakikita niya ang ganda ng bansa. Wow, it's really nice here in the Philippines. Parang gusto ko ng kulina dito. Ako rin eh. Ang ganda pala dito, no? Sana dito mong mahanap yung tao para sa'yo. Yung taong mamahalin ka. Sana ikaw. Sana. Eh, doon, mas masaganda. Marami. Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyo ngayon. Buong pagpapakumbaba upang hilingin ang iyong paggabay. Papagaling para sa aking amang hindi nakakita. Kahit na ang kanyang mata ay nakapikit sa mga bagay ng mundong ito. Naniniwala akong ang kanyang kaluluwa ay nakakita pa rin ng iyong kaliwan. Sino kayong babae? Kay Monsa Belleza. Sana matagpuan siya. Gusto ko siyang kilala. Kay gandang Bilibini. I'm sorry. I'm really sorry. Espinal, parang parilyar ang iyalimay sa aking isipan. Pwede ba tayo mag-usap? Buenas tardes, mga anak. Okay, good, mister. Ako nga po pala si Jose Rizal. I am Josephine Rock, and I am from Ireland. Ikinagaganang kitang makilala. Magandang. Bakit na parito ka pala? I'm here in the Philippines because I want to see the beautiful things. How about you? What is your profession? Nag-aaral ako ng medisina bilang isang espesyalista sa mata. Wow, nice! Actually, my father is Misha Namangita,
that he needs a medication. Anyway, I gotta go. Baka hanapin ako ng gadis ko. Sana magkita pa tayong hingit. Bye! At saan ang galing ang mahal kong anak? I went to the market Wait, it sounds like very happy. because I saw this guy and his name Jose Rizal. And he's very attractive. At ano naman ang mapapala mo sa kanya? Dad, tutulungan ka niya para mapagaling iyong karamdaman. And also, di ba, gusto mo makakita? Hindi na ako maasa, anak. But Dad, Tama na. Okay na ako sa sitwasyon ko ngayon. Alam mo ba, mahal? Nung bata pa ako, sinabi ko sa mga kalaro ko na gusto ko na magkaroon ako ng mga monumento sa iba't ibang panig ng mundo. mangyayari talaga yan, mahal. Ito na ang takdang panahon para kayo mabigyan ng pahintulot ng simbahan na kayo'y mag-isang ibig. At sana Josephine, hindi mo maipahamak ang mahal kong anak. Inay, walang maipapahama. Ito ang kasulatan ng aking pinirmahan na patunay ng aking anak at si Josephine ay ikaw. Paumanhin marahil, hindi kayo pwedeng ikasal dahil wala kang espesyal na paintulog mula sa obispado. Dahil ikaw rin sana isang maso at ang iyong mapapangasawa ay isang katoliko. Mahal, sumano na to. Pepe, ano sunod niyong plano? Dahil hindi kayo pinahintulutan ng simbahan. Inay, hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng abogado para kami ikasal sa mata ng batas. Buenos dias, attorney. Buenos dias. Kami po ay lumapit sa inyo dahil gusto namin mabasbasan ang aming pagsasama dahil hindi kami natanggap ng simbahan. At sa anong kadahilanan, mahal ng Ginoo? Dahil wala po kami espesyal na pahintulot mula sa simbahan ng Cebu. Ganun ba? Opo, attorney, pwede po ba kami matulungan? Walang problema, mahal ng Ginoo. Pwede ko bang malaman ang inyong pangalan? Ako nga po pala si Jose Rizal. And I am Josephine Branca. Mahal, we're finally married. Mahal, pangako, hindi kita iiwan at ipaglalaban kita. I will love you forever, mahal.
Pagkatapos na kasal, naglakad sila sa hardin ng bahay ni Rizal sa dapitan. Ang mga kamay nila ay nagkakaisa habang ang kanilang mga mata ay nagtutunggali sa pag-ibig. Sa bawat hakbang, ang kanilang pag-ibig ay lalong tumitindi at sumisigla. Nag-usap sila ng mga pangarap, mga plano, at mga hangarin para sa kanilang hinaharap. Nakita ni Rizal ang kanyang kapalaran at tinadhana kasama si Josephine. Ang kanilang pag-ibig ay tulad ng ilog na nagbabaga at nag-aagaw. Hindi na mahalaga ang mga pagsubok at hamon ng buhay dahil ang kanilang pag-ibig ay ang kanilang lakas at sandigan. Mahal, maaari ba tayong pumasyal sa pinupuntahan natin noon? Paumanhin mahal. Subalit marami pa akong ginagawa. May tatapusin pa akong sulat sa aklat. Mahal, pwede bang isang tabi mo na yan? Ako muna at iyong anak. Mahal, mas mabuting pang magpahinga ka muna, lalo na't malaki ang iyong sinapupunan. Sige, mahal. Sa ating dalawa. Dok, kumusta ang kalagayan ng aking asawa? So far, Ginoong Rizal, mabuti naman ang kalagayan ng iyong asawa. Subalit, kailangan mo siyang maalagaan ng mabuti dahil maselan ng kanyang pagbubuntis. Bibigyan kita ng mga bitamina kailangan bilhin para sa kanyang pagbubuntis. Maraming salamat, Dok. Iwan ko na kayo. Kumapit na nang di makawala. Ano kayo? Kami ay inuutosan. Pinapa-aresto ka ni General Colaveja. Huwag ka nang pumalag. Josephine! Josephine! Nangyari sa'yo? Mahal?
Ano ang iyong pakay at bakit ka nakahiya? Minahal ka muna ako, mahal. Alam ko na kung anong gagawin nila sa'yo. So ano na? Ano ang plano mo? Ayaw ka namin mawala. Lucian, to aking mahal. Paano ako? Paano yung mga pangako mo? Mahal, hindi ko naman ginusto na ako. Dikit na lang Ngunit kailangan ako ng aking bayan. at papagalingin ang mga mata sa kaluluha. Ano? Marami na siya nalatangan. Kailangan na mahuli yung sana yan. Sito dito! Pinapatawag niyo raw po ako, General. Sa 30 araw na Disyembre, bawiin man o hindi ni Rizal ang kanyang mga sinabi laban sa gobyerno. Siya ay karapat dapat nakitila ng buhay. Makakalis ka na! Masusunod po, General. Ito na! Ang inak ng araw upang masaksihan ng taong bayan ang nagtaksil sa gobyerno. Ang Bon Ciego! Wala na ang tamis nung ika'y nahagan, at sa huling paalam naintindihan na sa ating dalawa. Konsumatang is... Anak, kahit nawala ng iyong ina at ama, hindi kita pababayaan. Sa kabila ng kanilang paglisan, ang kanilang mga pangarap ay patuloy mong isasabuhay. Sa aking mga kamay, matuto kang magpatawad, magtanggol ng katotohanan, at mahalin ang bayan tulad ng kanilang ginawa. Hindi mo man sila makakasama, magiging gabay ka nila sa bawat hakbang ng iyong buhay. Good morning, everyone. I am with our newly registered doctor. Please introduce yourself. Maraming salamat po. Ikinagagalak kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Concepcion Brackett E. Rizal, anak ng isang magiting na manunulat at bayani ng ating bayan, na si Dr. Jose Protasio Rizal. Habang isinusulat ko ang liham na ito, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan sa aking puso, sapagkat maaaring hindi ko na masaksihan ang iyong paglaki.
Sa mga sandaling ito, nag-iisa ako sa maliit at madilim na silda. Makapal ang mga pader at ang katahimikan ay nakakabingi. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Madalas kitang naiisip, anak ko. At sa mga huling araw na ito, nakakaharap ko ang iyong mukha sa aking isipan. Kung sana'y makayakap kita, ibubulong ko sa iyo ang pinakamahalagang mga aral na natutunan ko sa buhay ko. Nais ko na makatagpo ka ng kaligayahan sa iyong buhay, sa kabila ng mga hindi pagkapantay-pantay sa mundong kalalakihan at nang madala mo ang mga pagpapahalagang aking pinapahalagahan. Kung sakaling dumaan ka sa mga masalimuot na pagsubok, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli, aking mahal na anak. Sa mga sandaling ito, hindi lamang ako anak ng isang bayaning si Jose Rizal at Josephine Bracken. Ako rin ay patuloy na tagapagtaguyod ng kanilang mga pangarap. Ang mga aral at sakripisyo ng aking ama at ina ay buhay sa aking puso. Ipagpatuloy ko ang kanilang laban hindi lamang sa mga akda at salita, kundi sa bawat hakbang na ginawa ko para sa kalayaan at katarungan. Ang kanilang legacy ay hindi natapos sa kanilang kamatayan. Ito ay nagpatuloy sa bawat kabataang handang lumaban para sa isang mas makatarungan at mas malayong bayan. Akala nyo ba